Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Alex. Ganon din po sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Ako po si Ramil at muli ay magbabahagi ng mga kwentong naaayon sa totoong buhay. Karanasan po ito ng aming Lolo Gaspar na nangyari ilang dekada na ang nakalipas. At siya nga pala, base lang po ito sa kwento ng tatay at ng mga tiyuhin namin. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa sa inyo na po yun. Itong lolo kong si Gaspar, bukod sa masipag, ilalang palabiro sa lugar nila kaya naman marami siyang kaibigan kahit sa ibang sityo o karatig lugar. Nang mga panahong yon, kukonti pa lang ang nakatira sa baryo nila kung kaya napakatahimik pa ng lugar. Kahit nga sa araw ng fiesta kung kailan may ginaganap na baile, hindi pa masyadong matao at sabi ni Lolo, kukonti pa lang silang mga gwapo. Hindi naman po bundok doon pero malalayo ang mga kapitbahay gawa ng sakahan ang lugar na yon. Kaya naman halos tanim na mais, palay at mga puno ng mangga ang matatanaw sa paligid doon. Isang araw, may bagong lipat na kapitbahay na hindi gaanong malayo mula kina Lolo Gaspar. Ang distansya wala pang kalahating kilometro. Katabi lang naman kung tutuusin. Ngunit malayo pa rin kasi nga malalawak naman ang mga lupain doon na taniman ng mga mais. Katagalan, naging kaibigan ni Lolo Gaspar ang isang miyembro na ang pangalan ay si Cardo. Dahil may mga pagkakataon noon na nagkakasalubong sila sa boundary ng maisan kapag nagpapatubig si Gaspar. Itong si Cardo kasi, mahilig manirador ng ibon tapos doon pumupwesto sa dulo ng maisan dahil katabi noon mga puno ng mangga. Kaya may mga pagkakataon na nagkakausap talaga sila. Oy Bay Cardo, kamusta? Marami ka ng huli dyan? Wala pa nga eh. Kayo pala Cardo ang bagong lipat dyan sa gitna ng palayan. Oo Gaspar, umalis kami sa dating tinitirhan kasi basta ayaw dun ng lola ko tapos mahirap din pamumuhay dun. Ay, ganun talaga ang buhay. Kami nga mahirap lang din naman. Tanim-tanim lang din ng mais at mga saging dito. Taga saan pala kayo dati, Cardo? Taga Gimaras kami, Gaspar. Gimaras? Malayo ba yon? Naku, malayong malayo. Ilang araw ang biyahe namin sa barko. Lahat ba kayo ng pamilya mo lumipat na dito? Si mama lang at kapatid kong bunso. Si papa, wala na. Iniwan kami. Sumakabilang bahay matagal na. Si lolo naman nagpaiwan sa Gimaras kasi meron kaming mga tanim doon ng mga punong kahoy. Ano pala ang hanap buhay nyo dati? Bakit mahirap sabi mo? Mahirap kasi magsaka sa lugar na yon. Matigas ang lupa at laging tuyo. Puro punong kahoy nga lang mga tanim namin doon eh. Tsaka mas mabuti rito kasi tahimik. Doon sa amin maraming nagalit kay lola. Ha? Bakit maraming nagalit? May nakaaway ba siya? Wala, Gaspar. Sige, mauuna na ako. Inutusan pa pala ako ni nanay. Sabay alis ng kaibigan na halatang umiwas sa tanong ni Lolo Gaspar. Ano kayang nangyari? Nadulas dila ni Parikoy. Siguro kaya sila lumipat dito dahil may nakaaway ang lola niya sa dati nilang lugar. Ay nako, buhay nga naman. Katagalan noon, naging matalik silang magkaibigan hanggang sa dumating sa puntong maraming inamin itong si Lolo Cardo kay Lolo Gaspar na mga bagay at pangyayari sa dati nilang lugar na mahirap paniwalaan tungkol sa mga usaping kababalagan. Ayon sa kaibigang si Cardo, yung karatig isla ng Gimaras sa isang baryo roon, meron umanong mga aswang na ang iba mangtas daw talaga. Kapag fiesta sa naturang baryo, kung dayo ka, mabuti pang wag ka nalang kumain ng kahit na anong pagkain doon kung hindi mo naman gaanong kilala ang iyong pinuntahan. Huwag ka ring tatanggap ng kahit na anong inumin lalo na tuba sapagkat maaaring kung hindi ka pagtripan sa pamamagitan ng paglason ay hahawaan ka ng pagkaaswang. Kahit nga kaibigan mo kung minsan tataluhin ka pa raw talaga, hindi mo alam, karni na ng tao ang pinapakain sa iyo. Kaya sa lugar na yon, marami umanong nahawaan ng pagkaaswang. Ang iba pa nga sa kasamaang palad, humantong sa kamatayan dahil hindi kinaya ng katawan.
Ganon umano kamangpas ang ibang aswang sa naturang lugar. At kaya sila lumipat ay dahil marami ring mga aswang na nagalit sa lola ni Cardo dahil kinontra nito yung ibang mga masasama ang pakay sa kapwa. Yun talaga ang pinakadahilan kung bakit sila lumipat sa ibang bayan. Si Gaspar naman, hindi talaga naniniwala noon na may aswang. Subalit hindi siya nagpapahalata sa kaibigan nung una kasi baka magalit daw sa kanya. Nagkukunwari na lang para makisimpatiya sa kwento ni Cardo. Grabe pala sa lugar ninyo, Cardo, no? Oo, Gaspar. Kaya nga nasabi kong okay itong lugar dito eh. Kasi wala masyadong aswang. Sa amin ako, napakarami talaga. Teka, Cardo, anong wala masyado? Ibig mo sabihin meron pa ring aswang dito? Oo naman, Gaspar. Kahit saan meron. Kahit sa syudad pa nga eh. Di natin namamalayan yung iba. Nakakausap pa natin. O talaga? Oo, Gaspar. Maniwala ka. Totoo ang mga aswang. Baka aswang ka. Uy, hindi ha. Biro lang naman, Cardo. Ikaw talaga. Namumula ka kaagad. Pero alam mo, kaibigan, seryoso? Sa tingin ko wala namang aswang dito sa atin. Oo't kung minsan may mga huni-huni talaga tayong naririnig dyan, pero di pa naman talaga ako nakakita ng tunay na aswang. Tumanda na lang ako sa lugar na ito. Wala talaga akong nakitang ganyan. Oo, Gaspar, kasi hindi naman talaga nagpapakita yan. Nung maliliit pa kami, si nanay lang talaga yung kinatatakutan naming magkakapatid. Kahit tinatakot kaming may aswang daw sa labas. Nako, mas kinikilabutan pa kami sa kanya kapag galit na at nakahawak na ng sanga. Siguradong mamarka talaga sa balat ang palo eh. Naaaliw talaga ako sa mga kwento mo, Gaspar. Nakakaalis ng lungkot. Palabiro ka talaga. Pero syempre natural yun sa mga magulang. Paluin ng mga batang matitigas ang ulo. Pero alam mo, Cardo, taliwas yung paniwala ko sa paniwala ng aming lolo. Kasi sabi niya, meron daw talagang aswang. Katunayan, may nalalaman yung mga orasyon pang kontra sa mga masasamang nilalang daw kuno. Totoo naman ang lolo mo, Gaspar. Sa totoo lang, meron talagang aswang at tunay yan. Hindi lang aswang, yung mga sinasabing ligaw na kaluluwa, mga engkanto at kung ano-ano pang nilalang, mga lamang lupa. Totoo yan. Yan ang sabi niya. Pero bahala si lolo eh. Hanggat hindi ako makakita ng ganyan. Nako, ewan ko na lang. Hindi talaga ako maniniwala. Ay, nasa sayo yan, kaibigan. Pero alam mo, malay mo, baka makakakita ka rin ng ganyan. Sagot ni Cardo na para bagang may ibig ipahiwatig. Hanggang sa dumating yung time na merong kakaibang napapansin sina Lolo Gaspar kina Lolo Cardo. Paano kasi, sa isang buwan, meron daw silang namamataang tingin nila dayo na matandang lalaki sa bahay nito. Nagtataka na lang sila kasi hindi naman daw nila nakikita o napapansin na may taong dumarating sa lugar na yon. Basta nandun na lang ng umaga. Tapos bigla-bigla na lang din nawawala na hindi rin nila nakikita kung saan dumadaan. Kalaunan nun, nalaman din ni Lolo Gaspar mula sa kaibigan na lolo pala nito yung matandang lalaki na bumibisita talaga paminsan-minsan kasi syempre naroon ang kanilang lola. Kaya pala, di ko kasi napapansin yung lolo mo, Cardo, na dumarating dito. May sasabihin ako sa'yo, Gaspar, pero atin-atin lang to ha. Sikreto. Ha? Oo ba? Sige. Kasi ang lolo ko na yan, may agimat na tangan. Gabi na siyang dumarating dito, kung minsan madaling araw. Kung gugustuhin niyang hindi siya makikita ng iba, hindi mapapansin, magagawa niya talaga dahil sa kanyang kakayahan. Ha? Agimat? Yan din madalas naririnig ko kay lolo dati. Totoo pala talaga yan? Nakakamangha naman ang lolo mo, no? Oo, Gaspar. Totoo yan. Si Lolo Gaspar naman, nasabi niyang may pera ang lolo ni Cardo o ang pamilya nito kasi nakakabisita talaga ang lolo niya ng isang beses sa isang buwan. Nung time na yon, mahal ang pamasahe sa barko. Lumipas ang panahon mula mismo sa bibig ng tatay ni Lolo Gaspar. Sinabi nito na meron daw siyang namataang aswang minsan isang gabi
na nakita niyang galing sa bahay nila Lolo Cardo. Kaya pinaalalahanan si Gaspar na huwag masyadong magpunta-punta sa bahay ng kaibigan dahil baka siya'y hawaan. Siyempre ang pinaghihinalaan nila noon, yung matandang lalaki na bumibisita roon kasi nga nabanggit ni Cardo na meron itong tangan na mga agimat sa katawan. Hindi makikita ng iba kung gugustuhin niya. Ang mga aswang, meron din namang kakayahang ganon, diba? Kaya ang duda nila, ang lolo ni Cardo. Ngunit hindi nagbago ang pakitungo ni Lolo Gaspar sa kanyang kaibigan sapagkat mabait naman talaga sa kanya pati na ang pamilya ni Cardo. Pero simula nun, unti-unti na siyang naniniwala na umiiral ang mga aswang. Kaya nagpaturo siya sa kanyang tatay sa tulong na rin ng kanilang lolo ng mga dasal at proteksyon pantaboy sa mga masasamang nilalang at isa na nga dun yung pampahina at pampabagsak ng aswang. Subalit ang kanyang mga natutunang karunungan hindi nagamit gawa ng wala namang nagpaparamdam na aswang sa kanila. Kaya sabi ng tatay ni Lolo, hindi pirwisyong uri ng nilalang ang kapitbahay nila. Okay lang naman na may aswang, ang importante ay hindi nananakit ng iba. Fast forward po tayo. Lumipas ang napakaraming taon. Isang araw, umuwi si Cardo sa lugar nila sa Guimaras dahil mahina na yung kanilang lolo na bumibisita sa kanilang lola madalas. Makaraan ng ilang linggo, bumalik naman yung nanay niya kasama ang kapatid at lola pero nagpaiwan si Cardo. Ang sabi ng nanay nito, baka hindi na babalik si Cardo doon na maninirahan sa Guimaras dahil siya na ang magbabantay sa lupa ng kanilang lolo. Ngunit makalipas ang 2 buwan mahigit, bigla na lang sumulpot si Cardo, baon-baon ang napakaraming kwento. At dahil matalik nga silang magkaibigan ni Lolo Gaspar, walang pag-aalinlangan na ibinahagi nito ang kaniyang mga naging mapait na pagsubok sa lugar nila sa Guimaras sa kondisyong hindi ipagkakalat ni Lolo ang mga sikreto. Halos hindi makapaniwala si Gaspar sa kanyang mga narinig dahil ang kaibigan niya ng mga sandaling yon ay isa na palang ganap na aswang nang bumalik sa lugar. Ang nangyari pala, yung lolo nitong bumibisita sa kanila dati ay isa pala talagang aswang. Hindi nagkamali ang lolo ni Gaspar sa hinala nito tungkol sa pagkatao ng lolo ni Cardo at tama rin sila na isa itong mabuting klase na aswang. So hayon na nga, nang pinuntahan nila Cardo dahil walang ibang sasalo, tinanggap na lang niya ang pagkaaswang ng kanyang lolo dahil naawa na rin sa sitwasyon nito. Nagmamakaawa dahil gusto nang magpahinga kaya walang pag-aalinlangan na tinanggap ang sumpa. Matapos nun, ilang buwan na nagtiis si Cardo. Sinubukan pa nilang ipagamot sa isang albularyo kaso hindi nagtagumpay kaya sa huli, niyakap at tinanggap na lang ang pagiging isang aswang. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi na lang ang lola nila ang tumanggap, ay dahil isa rin po itong aswang. Sa makatuwid, pareho silang dalawa. Ang nakakamangha pa sa kwento, yung lolo ni Cardo nung nabubuhay pa ito, kapag bumibisita sa lola nila, wala umanong gastos kahit na 1 sentimo na pera o pamasahe. Paano ba naman kasi? Lumilipad lang daw ito. Wala ring pera at kahit na anong dala sa bulsa dahil hindi raw kakayaning lumipad. At sa maniwala kayo o hindi, minuto lang nararating na kaagad ang lugar nila Lolo Gaspar sa Mindanao. Galing pa ng Guimaras, ang bilis lang, di ba? Subalit kwento ni Lolo Gaspar, ayon na rin sa pahayag ng kanyang kaibigan, sobrang bilis lang daw lumipad ng mga aswang. Sa isang iglap kapag susulbong pa itaas o lilipad pa ibabaw, kapag bubulusok pa ibaba nasa ibang bayan na. Ganon katulin at bilis lumipad ng mga aswang. Yung lola naman po ni Cardo, kaya raw napilitang lumipat sa Mindanao lugar ng mga kaanak ay dahil may nakainkwentro na pamilya ng mga aswang sa karatig isla ng Guimaras. Ang punot dulo, may isang dayo na gustong karnehin ng mga kaaswangan doon kaso humadlang ang lola ni Cardo sa kadahilan ng kilala niya ang mga magulang ng taong yon. Nilason ng mga walang iya para raw sana ihanda sa araw ng fiesta.
kaso hindi nagtagumpay gawa ng tinulungan nga ng lola ni Cardo. Nang dahil doon, nagalit sa kanya ang isang pamilya ng mga mangtas. Binantaan na umalis na lang sa lugar dahil kung hindi, kahit kauri pa, papatayin daw nila ang lola ni Cardo. Kaya hayon, ayaw man sana, napilitang lumipat kasama sina Cardo para umiwas na lang din sa gulo. Nagpakalayo-layo at piniling mamuhay ng payapa. So hayon na nga po. Halos hindi nakapagsalita si Gaspar sa kanyang mga narinig mula sa bibig ng kaibigan. Sa kondisyong sila-sila lang ang makakaalam sa mga sikreto ng pamilya nila Cardo, para tuluyang maniwala si Gaspar na totoo ang mga aswang, na totoong ganon ang kanyang kaibigan. Ipinakita nito ang ilang bahagi ng hitsura ng isang tunay na aswang. Handa ka na ba, Gaspar? Sandali. Sige. Oo, handa na ako. Pumunta si Cardo sa gilid ng maisan. Umupo at yumuko. May hinaplos na lana sa dibdib. May binulong na mga salita. At makaraan lang ang ilang sandali noon. Pagkaharap niya kay Gaspar, iba na ang hitsura at iba na rin ang kulay ng mata. Na ayon kay Lolo, kung hindi niya lang daw kilala at kaibigan, talagang hihimatayin siya sa nerbiyos. E paano ba naman kasi mabalasik ang mukha? Bumilog ang mga mata. Lumaki ng kaunti at pulang-pula na akala mo nagdurugo. Yung balat sa mukha, humulubot ito at nagkabalahibo tapos umitim. Yung ngipin naman sa harapan, umumbok ng bahagya. Basta, sobrang nakakapangilabot na hitsura. Saglit itong ipinakita kay Gaspar tapos tumalikod kaagad at yumuko. Pagkaharap balik, normal na ang hitsura pero naluluha pa ang mga mata. Sa nasaksihan, talaga namang napipi saglit itong si Lolo Gaspar. Sino ba namang mag-aakala na makakakita siya ng isang tunay na aswang at kaibigan pa? Pagkatapos noon, si Lolo Gaspar naman ang nagpakitang gilas sa kaibigan upang masubukan kung mabisa ba talaga ang dasal na turo ng kanyang tatay at lolo. Talaga namang epektibo rin dahil nang usali na nang hina kagad ang kaibigang aswang at nagmakaawa pang itigil na sa kadahilan ng parang mababasag daw ang kanyang tenga. Kaya hayon, halos mabingi si Cardo. Ayon sa kanya, kahit anong dasal naman daw sa simbahan, masakit daw talaga sa tenga ng mga aswang. Ngunit ang pinaka nakakapagpabagsak sa kanila, nakakapanghina sa katawan, ay yung inorasyon ni Lolo na Apostles' Creed sa wikang Latin. Kaya kalagitnaan pa lang, halos mabasag daw ang tenga ng kaibigang aswang. Subalit bakit naman siya nasasaktan gayong mabuti naman si Cardo na aswang? Ang sagot, ang pagkakaroon daw ng binhi ng aswang sa katawan, sumpa, kahit mabuti ka pa o walang ginagawang masama sa kapwa, sa kadiliman pa rin sapagkat hinayaan mo itong makapasok sa iyong katawan na dapat sana ang Panginoon ang maghari dito. E tinanggap mo kaya tanggapin mo rin ang kinahinatnan. Kumbaga, parte na yan ng buhay mo. Ang tanging pamamaraan na lang para mawala ito, kamatayan. At yun na nga po, sa huli, sabi nga nila, walang sikretong hindi mabubunyag. Katagalan, naging maugong ang bali-balita tungkol sa pagkatao ni Cardo sa baryo nila. Hindi dahil sa ipinagkalat ito ni Gaspar kundi meron din talagang ibang taong nakakita sa kanya. Bagaman matunog ang usap-usapan, wala namang problema dahil kilalang mabait si Cardo sa ibang tao. Ni minsan tumanda na lang sila, wala pong napapabalitang may pinatay o sinaktan ng aswang sa lugar nila. Katunayan nga, yung tuba na binibenta nila, ubos lagi yun sa mga customer. Ibig sabihin lang po nun, may tiwala ang mga tao sa kanila. Sa kabila ng mga nangyari, hindi naging hadlang kay Lolo Cardo ang mamuhay ng normal at patas kahit na siya ay isang aswang. Dala ang pag-asa na balang araw, matitigil din ang sumpa na nasa kanya. Sa huling bahagi ng kwentong ito, makalipas ang mahabang panahon, kung naaalala nyo ang dati kong kwento na ang pamagat ay orasyon sa aswang,
Lahat po ng mga nalalamang dasal at pangontra sa masasamang nilalang, ibinahagi ni Lolo Gaspar sa kanyang mga anak, pamangkin, hanggang sa mga apo na nagnais matuto nito. Isa na nga po sa mga nakaangkin ay ang mga tiyuhin ko na sina Nilio at Rambo na kalaunay ginamit naman sa kalokohan. Kung kaya nakatikim din sila noon ng mga bagay at pangyayari na sa tanang buhay nila, hindi nila inasahang kanilang mararanasan. At dito na po magtatapos ang kwento nating ito. Gusto ko sanang ibahagi naman yung tungkol sa lola ni Cardo, kaso wala na po tayong sapat na oras sa ngayon kaya hanggang dito na lang. Kung nais nyo namang marinig yon, mag-comment lang po kayo sa comment section ni Sir Alex upang magawan po natin ng kwento. Mga nakakatakot na karanasan at kwento ng kaibigang isang aswang. Lubos na gumagalang, Ramil ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.